Shout, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Siya lamang ang may taas at maluwalhati. Ating kamayan ang bawat isa sa oras na ito at pagbati po sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kagalakan muli na magsama-sama tayo, makita sa simpleng gawain, sa isang payak na pagkakatipon, sa isang gusaling binigay o pinahintulot ng Panginoon na ating magamit sa oras na ito. Sa Kanya ang patuloy na pagpapasalamat. Sa oras na ito ay nais kong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan. Aklat ng 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 from verse 1 to verse 4. And nais kong basahin natin ang bahaging ito. From verse 1 to verse 4. Basahin ko sa aking Bible. Sabi dito sa verse 1, "For I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ." Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin, sabihin natin amen. Purihin ng Diyos. Makakupo tayo sa oras na ito. Salamat po sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, sa bawat isa sa atin. Maaari ba natin palakpakan ng Panginoon sa oras na ito? So, sa oras na ito ay nais kong share sa inyo ang isang kaisipan. At last Sunday ay pinag-usapan natin about the significance of baptism. Ang significance ng bautismo, at ito'y pinapakita kung ano ang importansya nito, ano ito ay merong dahilan, meron itong meaning, meron itong apekto sa buhay ng isang mananampalataya. Meron itong apekto sa kanya, merong mangyayari sa kanya definitely. At yan ay pinakita na ng banal na kasulatan na binigyan natin ng pansin noong nakaraan, na ang Book of Ezekiel ay pinakita na merong sa bautismo pa lang sa tubig ay magkakaroon na siya ng new spirit. Yung new spirit doon ay a new mindset, bagong paraan ng pag-iisip, panibagong desire, panibagong pagnanasa, panibagong perspective, panibagong pananaw sa buhay. Hindi na ang mga dating paraan ng pamumuhay niya ang siyang mag-overwhelm sa kanya, kundi meron ng panibagong desire, and this desire ay mga makalangit at spiritual na mga bagay. Dahilan pinakita ng banal na kasulatan, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So pinakita ang ganitong bagay at nakita natin, just a recap para maintindihan para ma-recall lang natin yung ating pinag-usapan noong nakaraan, upang makita natin na ang bawat nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Is that right? Yun ba ang ating, yan po ang ating karanasan. It is not an option. Ito yung definitely na mangyayari sa isang anak ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, maliban na kapag ang tao ay sumampalataya na walang kabuluhan.
But if we believe, kung tayo totoong sumampalataya sa Panginoon at tayo nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, then I believe na merong bagay na nangyayari, bagay na mangyayari sa buhay ng isang mananampalataya unlike before. Merong bagay na naganap sa kanya at siya, ang kanyang dating pagkatao ay doon nakaranas ng kamatayan. Dahilan ikaw ay nabautismuhan tungo sa kamatayan. So ganoon ang pinapakita ng Romans chapter 6 na binasa natin. Ngunit yun ay isa lamang part. Yung Romans chapter 6 ay yung bautismo, yung tinatawag na bautismo sa kanyang kamatayan, yun yung bautismo sa tubig, yun yung isang bahagi. Pero merong sumunod na pinakita doon ay yung tinatawag na pagbangon sa mga patay. Kagaya ng mababasa natin sa Romans chapter 6. Tingnan natin ang Romans chapter 6. Sabi rito sa Romans chapter 6. Sabi rito sa verse na ito, verse 4, sabi sa verse 4, sabi nga Tagalog, sinabi diyan, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo, pinakita roon tayo nga'y nangalibing nakalakip niya. Hindi lamang tayo namatay, dapat tayo'y nilibing. Diba? Well, walang namatay na kakalat-kalat lamang sa isang lugar. Siya ay inililibing, inilalagay sa isang tamang lagayan. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo. So this is the first part. Pansinin ninyo, merong yung unang bahagi. Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, then colon. Yung colon ay nagpapakita ng unang pangyayari at yun ay bautismo sa tubig. At yung sumunod na pinapakita rito, after the colon, ay na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Tayo ay lalakad sa isang panibagong buhay. So, I believe mga kapatid na ang ating paglilingkod sa Panginoon na hindi lamang ito pagsali sa isang organisasyon, pagsama sa isang samahan, pagsasama-sama sa isang kalipunan. Well, tayo ay inilagay sa katawan ng ating Panginoong Hesus. At dahilan tayo inilagay sa katawan ng ating Panginoong Hesus, ang Diyos ay meron siyang purpose doon sa katawang ito. Matthew chapter 16, upon this rock I will build my church. So ibig sabihin, ikaw ay ginawang kabahagi noong iglesyang ito. Dahilan sa ikaw ay kabahagi, ang Diyos ay may layunin sa iglesyang ito at ikaw ay maging kalakip para sa gagawin ng ating Panginoon sa katawan ng ating Panginoon, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalatian ng Ama. By the glory of the Father. Ang kalawalatian ng Ama ay pinakita rito, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong paraan ng pamumuhay. So ang mangyayari, ang subsequent, ang susunod na pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya na nabautismuhan sa tubig ay ang mga susunod ay isang panibagong paglakad sa isang panibagong paraan ng pamumuhay. Hindi isang dating paraan, hindi isang dating buhay.
kundi isang panibagong paraan ng pamumuhay. Nasabi niya, knowing this, na nalalaman natin ng ating, next verse, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon, di naman na tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ito ay isang panibagong paraan ng pamumuhay. So, yan yung ating binibigyan ng pansin. So, kung ating hihimayin ang ilang mga bagay, ay marami pang mga bagay na pwede tayong puntahan, pero meron akong gustong i-share sa oras na ito, doon sa verse o sa text na ating ginamit galing hango sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to verse 4. Ang aking title na gagamitin sa oras na ito is, The baptism of the Holy Spirit is the doorway to spiritual experiences. Baptism of the Holy Spirit is the doorway to spiritual experiences. Nakikita natin mga kapatid, dahilan ng pagkatapos ng bautismo sa tubig, ay hindi dapat doon nagtatapos ang lahat ng mga bagay. Acts chapter 2 verse 38 ay nagsasabing, Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So ito ay ang susunod na dapat na magiging karanasan. Ito yung susunod na magiging karanasan ng isang nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So kung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon at alam mo na ang Espiritu Santo ay hindi pa lubos na nakakagawa ng gawain sa iyong buhay, then dapat mong hilingin ang bagay nito dahilan ikaw ay entitled sa bagay nito. Meron kang karapatan. Ang ibig sabihin na merong karapatan kapag ikaw ay miyembro ng isang ahensya dito sa pamahalaan for the glory of God, ay habang naka-admit ang aking anak, ay in-advise kami doon sa ospital na sabi niya, meron ba kayong PhilHealth? At sabi niya, wala. Sabi namin, wala kaming PhilHealth. Kahit isa sa amin ay walang PhilHealth. Sabi niya, kumuha ka ng PhilHealth. Binigyan ako ng form. Pinila pa namin yung form. At sabi niya, pumunta ka doon sa office dito sa 13 Martires. Tama ba? Sa parte ng Cavite. General, tama ba? So sa lugar na yon, at ako'y kumuha ng PhilHealth. And to cut the story short, mga kapatid, kami ay naging entitled sa benepisyo ng PhilHealth. Lumabas kami na wala kaming binayaran. Amen. So ibig sabihin, kapag ikaw ay miyembro at kapag ikaw ay nagpasimulang katulad ng nag-fill up ka at ikaw ay nag-member, nagpapasimula kang makatanggap ng benefit mula sa bagay na yun. At kung ikaw ay nabautismuhan sa tubig at kinakailangan at ang susunod na dapat na maging karanasan ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ay hindi pa naranasan sa iyong buhay, then ikaw ay entitled. Ibig sabihin, may karapatan ka na hilingin ang ganitong bagay at siya ay gagawa sa iyong buhay. Dahilan ito ay pangako ng ating Panginoon. Praise God. So, sa bahaging ito ng 1 Corinthians, so, pinakita rito sa verse 1, kung babalikan natin, ang verse 1 na ito, sabi niya, punta natin yung chapter
10:1 ng Corinthians, 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo malaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. So tingnan nyo yung pinapaliwanag ni Apostol Pablo rito sa mga taga-Korinto. Sabi niya, pakatandaan ninyo, ayaw kong kayo ay, hindi ko ibig na kayo ay maging walang alam. Nanais kong malaman ninyo ng ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at lahat ay nagsitawid sa dagat. Next verse. At lahat ay nabautismuhan kay Moses. Tingnan niyo yung yung word na ginagamit ni Paul. Kakaiba yung mga word na kanyang ginagamit na hindi ito ginamit ng ilang mga apostol sa kanilang pagsulat. Ginamit niya na sabi niya, ang lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. So yung tinatawag na salitang nabautismuhan ay it seems na ang isang pinapakita rito ay ang bayang Israel ay napalakip doon sa kawan ni Moses. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Napalakip sila yung sinasabing nabautismuhan kay Moses. Nabautismuhan kay Moses. Well, hindi naman talaga literally they were baptized in the name of Moses. Kundi sila, ibig sabihin yung salitang bautismo kay Moses ay napalakip sila doon sa kalipunan ng Diyos na sa ilalim ng pangangasiwa ni Moses. Sabi niya, at lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. So makikita natin, bago ko ipagpatuloy ang sunod na verse, ay dito pinapakita na merong dalawang klaseng tinutukoy. Ang pinapakita niya at lahat ay nabautismuhan kay Moses sa Sa alapaap at sa dagat. Ang dagat ay tubig, ang alapaap ay ito ay ang sinisimbolo nito ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang Holy Spirit. Nakukuha niyo, mga kapatid. So dito pa lamang sa verse na ito ay pinapakita na merong dalawang klaseng bautismo. Ito is bautismo sa tubig at sa alapaap. Sila'y dumaan sa tubig, pero yung tubig, yung dagat ay nahati sa magkabilang kaliwa at kanan at tumawid sila sa tuyong lupa hanggang sila'y nakarating sa kabilang ibayo ng dagat na pula. At ang tawag dito pero pansinin ninyo, sa panahong ito ay magkasamang parehong ang dagat ay dinaanin nila, samantalang ang alapaap, the pillar of cloud, ang siyang nasa ibabaw nila, ang siyang pumunta sa hulihan at naging proteksyon ng bawat isa sa kanila. So dito, hindi man ito literally na magandang, sabihin natin, exact typology ng baptism of the Holy Spirit. But on this, sa pangyayaring ito ay pwede nating gamitin ang ganitong bagay para ipakita ang bautismo sa Espiritu. Ang baptism in the Holy Spirit. So, nabautismohan sila kay Moses, dumaan sila sa dagat, yung dagat ay naglalarawan ng water baptism, at yung cloud ay ito ay ang presensya ng Panginoon, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos, ito ay ang kalawalatian ng Diyos na lumukob sa kanila. You get the point, brothers and sisters? So ito ay pagpapakita ng dalawang klaseng bautismo sa tubig at spirito. At sila ay
nakapasok, nakasama doon sa tinatawag na kay Moses, naging kabahagi sila doon sa kalipunan ng mga tao na pinangunahan ni Moses upang sila'y dalhin doon sa pinakahangganan, dahilan si Moses ay hindi na nakatawid pa hanggang sa sila'y dalhin sa pinakahangganan. But you know, after this verse, ang verse 3 ay nagpapakita ng ganitong bagay. Verse 3, at lahat ay nagsikain ng isang pagkaing, ding-ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, sa wingang Ingles, at lahat sila ay kumain, lahat sila'y nagsikain ng spiritual na pagkain. Amen. Sila ay nakakain ng spiritual na pagkain. Ano yung spiritual na pagkain na ibinigay ng Panginoon sa kanila? It is the manna. Ang mana na isinusupply ng Panginoon sa kanila, sabi pa nga ng isang mangaral, walang bakery doon sa ilang, pero ang Diyos ay sinuplayan ang milyong mga tao, ang buong bayan ng Israel na lumabas, pero sila'y sinuplayan ng Diyos ng kanilang pagkain, walang isa sa kanila ang nagutom. Walang isa sa kanila ang nagutom. Kung na-deprive man sila sa craving nila, pero walang isa sa kanila magsasabing magugutom sila. So makikita natin sa ganitong bagay. So, and all ate the same spiritual food. And verse 4, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Now, makikita natin ang pinapakitang ito. Nang sila ay dumaan sa ganitong bagay, nang sila ay magpas doon sa dagat at doon sa leading ng Holy Spirit through the pillar of fire, ay pagdating nila sa kabilang ibayo, well, ang kanilang naranasan? Ang kanilang naranasan ay mga karanasang espiritual. Ulitin ko mga kapatid, ang sumunod na kanilang naranasan after ng kanilang bautismo sa tubig at sa Espiritu, so I hope naintindihan nyo kung gagamitin ko ang ganitong bagay, pagkatapos nilang maranasan ng ganitong karanasan, ang sumunod na kanilang karanasan ay nakaranas sila ng mga supernatural na mga bagay. So that's the reason ang aking binibigyan ng punto sa umagang ito, the baptism of the Holy Spirit is the doorway to spiritual experiences. So kung hindi mo maranasan ang bautismo ng Espiritu Santo, bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo, there's no way na ikaw ay makakaranas ng mga spiritual o mga supernatural na bagay sa iyong buhay. Oo, meron kang maaring supernatural, yung mga supernatural phenomenon, pero ang source niya na hindi ang Diyos. Definitely, I will say. Hindi yan galing sa Diyos. Ang source niya na hindi ang Diyos. Pero kapag ang isang mananampalataya ay nakaranas ng bautismo sa tubig, sa bautismo pa lamang sa tubig, makakaranas na siya ng isang spiritual, supernatural na proteksyon ng Diyos. Anong sabi riyon? Anong sabi doon sa panahon ni Moses? Nang sila ay labas doon sa Egypt, sabi ng Panginoon sa kanila, dito kayo dumaan. Dito kayo sa lugar na ito dumaan. At sabi niya, at aking patitigasin ng puso ni Paraon, at akin papahintulutan na kayo ay habulin nila. Pero nang sila ay hinahabol, nang makita nila sa likuran,
ang mga karwahe ni Paraon, ang mga mangabayo, ay nagsabi sila, Moses, yan nga yung sinasabi namin sa iyo, bakit mo pa kami kinakailangang alisin sa Egypt? Mas mainam pa na maglingkod kami sa mga Egyptian kaysa kami ay mamatay sa ilang na ito. But brothers and sisters, tingnan natin ang sumunod na ang pangungusap na ito sa aklat ng Exodus chapter 14. Sabi rito ng chapter 14 ng Book of Exodus, verse 11, sabi riyan ng verse 11, 14:11. At kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas kami sa Ehipto? Next verse. Di ba ito ang sinasalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo na nga kami na maglingkod sa Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin na maglingkod sa Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Next verse. At sinabi ni Moses sa bayan. Now, pansinin ninyo mga kapatid, pagpasok pa lamang, yung tinatawag na pagpapasimula pa lamang ay nag-start na ang mga bagay na supernatural. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kundi tumigil kayo, sabi niya, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli silang makikita magpakailan pa man. So, ang pinakita noon ng sumunod na pangungusap, sabi niya, sa verse 14. Sa verse 14, ipagkikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo ay tatahimik. So makikita natin, sa pasimula pa lamang ng ganitong bagay, ito ay mga pasimula na ng supernatural na karanasan ng isang mananampalataya. So we're using the Israel as a type ng paggawa ng Panginoon para ipakita kung anong gagawin niya sa mga darating na panahon. So pinakita rito na sabi niya, the Lord will fight for you and you will keep silent. Ang Diyos, ang Panginoon, ang makikipaglaban sa iyo. It always the same na sinasabi ng Panginoon, this battle is not yours, it is mine. Akin ito. Akin ang laban na ito. Sabi niya, at kayo ay manahimik. At nang sila ay habang tinitingnan nila, mga kapatid, alam niyo ba, wala silang ibang ginawa. Ang ginawa nila ay manood kung ano ang ginagawa ng Panginoon para sa kanila. So ito ay pasimula ng supernatural na karanasan ng buhay mananampalataya. Well, mga kapatid, tandaan natin, kung wala ang bagay nito, is never na ang isang tao ay makakaranas ng mga supernatural na bagay na gawa. Ang Diyos mismo ang siyang gumagawa ng ganitong bagay. So, at pagkatapos ng araw na yon o ng mga pangyayaring yon, nakita nila kung paano ang pillar of fire at pillar of clouds sa araw at pillar of fire sa gabi ay umatras at pumunta at nagsilbing wall sa pagitan ng Israel at ang Egyptian upang hindi maglapit sila, upang hindi makalapit ang Egyptian laban sa bahay ng Israel na pinaghihiwalay sila ng apoy. Amen. So makikita natin ito ay paglalarawan ng bautismo sa Espiritu Santo. Ang apoy na gumagawa sa kanila. Praise God, this is the very presence of God. Ito ang pinaka-presensya ng Diyos. Ang Diyos mismo ang siyang gumagawa sa kanila. At pagkatapos nito, then nakita nila nang makatawid na ang Israel doon sa kabilang ibayo. Then sabi ng Diyos kay Moses, Moses, ibalik mo na, iunat mo ang iyong tungkod upang ibalik na ang tubig.
At nang iniunat ni Moses ang kanyang tungkod, ang tubig ay bumalik sa dati at ang lahat ng mga karwahe ni Paraon at ng kanyang mga ngabayo, lahat sila ay nangalunod doon sa gitna ng Red Sea. At doon napagkilala at napatunayan na sila ang Panginoon ang nakipaglaban sa kanila. But after this, mga kapatid, after this, ang Panginoon ay nagpasimulang iparanas sa kanila ang mga supernatural na mga bagay. Mga supernatural na mga bagay. So, ang sumunod na pagdating po ng chapter 14 ay ito yung kanilang pagtawid sa dagat na pula at ang sumunod na pagdating ng chapter 16, ang bayan ay nagpasimula silang tumawag sa Panginoon at sabi ng Panginoon sa chapter 16 ng Exodus verse 4. Ating tingnan. Sabi riyan sa verse 4, na magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit. At lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Well, mga kapatid, bakit kaya hindi na lamang ang Diyos nagpatayo ng isang malaking bakery sa lugar doon, kundi dahilan ng lahat ng bagay na gagawin ng Panginoon na ipaparanas sa kanila, lahat ay supernatural. Do you get the point, brothers and sisters? Lahat ay supernatural. There's no natural na bagay na kanilang naranasan. Yung pagkain na kanilang kinakain, mga kapatid, galing sa langit. Tingnan ninyo ang ilang pangungusap na pinakita rito. So ang sinabi riyan ng verse 4, sabi niya, narito, ako'y magpapaulan ng tinapay mula sa langit para sa aking bayan at sila'y magsisilabas sa bawat araw ng isang bahagi para sa araw na yon. See? Meron tinatawag na bahagi ang Panginoon, bahagi para sa araw. So yan ang dahilan ang turo sa prayer ng ating Panginoon na tinuro niya sa mga alagad, give us this day our daily bread. Dahilan yung daily bread, hindi pinakita na hindi tinuro ng Panginoon, give us our bread for the whole week, the whole month, the whole year. Well, alam nyo, kapag ganun ang nangyari, well, magliliwaliw ka na at babalik ka na lang after a month. Diba? Do you get my point? Kapag ikaw ay may pagkain na sa mahabang panahon ng iyong buhay, kagaya ng sinabi ng lalaking haling, dahilan marami na akong pagkain na kaimbak sa aking sarili, sasabihin ko sa kaluluwa ko, magpahinga ka, kumain ka, mabusog ka, uminom ka, magpakasaya ka dahilan marami nang nakaimbang na pagkain sa maraming araw ng iyong buhay. And I believe, brothers and sisters, bakit ang ating Panginoon ay nagsabi, give us this day our daily bread. Dahilan upang pagkatapos ito, kinabukasan, ay pwede kang tatawag ka uli sa Panginoon, give us this day our daily bread. So from day to day, on daily basis, ikaw ay lalapit sa Panginoon. Nakikita niyo yung punto ko, mga kapatid. Dahilan kung bibigyan ka for a whole week, subukan ninyo yung inyong mga anak, bigyan niyo sila ng allowance for the whole week. Sabi niya, tatay, bye-bye. Kita tayo next week. Binigyan mo siya ng allowance for the whole month. Bye-bye, kita tayo next month. Di mo na siya makikita the rest of the day. Dahilan, meron na siyang, it's just only an example, brothers and sisters. Alam ko, ginagawa natin yan. Pero I'm just giving it as an example sa mga spiritual na bagay. Ang ating Panginoon na hindi tayo tinuruan na
nais ng Panginoon na merong everyday, what? Everyday fellowship. Bawat araw na pagsasama-sama o fellowship. Sa isang verse, sa pinakita rito, ano sabi ng banal na kasulatan? The people of Israel, verse 35, chapter 16 pa rin, ng Exodus, verse 35, ang bayan ng Israel at ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana. Gano'ng katagal? Na 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupain na tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa hangganan ng lupain ng Kanaan. Ganon sila sinuplayan ng Diyos. Praise God. Supernaturally. So they start to experience the supernatural thing after they crossed the Red Sea. Pagkatapos nilang tawirin na ang pagtawid sa dagat na pula ay pagpapakita na sila ay nakaranas, pagpapaglalarawan ng bautismo sa tubig at sa Espiritu. Sabi rito ng sa pang verse sa book of, so pinakita lamang niya ng banal na kasulatan. So, paano ang Panginoon ay nagbukas ng langit? Tingnan niyo ang sabi rito. Merong isang verse na magandang gusto ko ipakita. Chapter 78 ng Book of Psalms. Verse 23 to verse 25. Psalms 78:23. Ano sabi riyang, gayon may, anong sawag dito? Nag-utos siya. Sino nag-utos? Ang Diyos ay nag-utos. Gayon may nag-utos siya sa mga langit, sa itaas. At ang utos niya ay ito, buksan ang mga pintuan ng langit upang ang mana ay bumuhos para sa milyong mga taong ito. Binuksan, sino ang kayang magpakain ng ganitong mga hallelujah, ng ganitong karaming tao? Pero pinakain sila ng Diyos. Ang tawag diyan ng banal na kasulatan na pinakita rito sa isa pang verse. Tingnan natin ang isa pang verse. So, sumunod the verse, and he reigned, at siya'y nagpaulan, at pinaulanan niya sila ng mana upang makain, at binigyan sila ng trigo ng langit. What a special na ibinigay ng Panginoon sa kanila. All those things are supernatural. Nakukuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? I hope you get my point. Na ito ay paglalarawan ng karanasan ng isang mananampalataya. Meron siyang mga supernatural na mga bagay na pwedeng maranasan sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagpaulan mula sa langit ng mana at binigyan sila ng trigo ng langit. See, hindi ito trigo ng lupa. Ito'y trigo ng langit. At ang gagawin nila dito sa trigo ng langit na ito ay kung ipunin nila, ito'y butil-butil na namumuo after na hamog ay bumaba sa madaling araw at paglipas ng hamog ay merong namumuo doon sa mga dahon at mamumulot sila at kukunin nila at ipunin nila. Ang ilan ay gigilingin nila sa gilingan o kaya naman ay kanilang didikdikin sa kanilang mortar at kanilang ilan ay kanilang lulutuin o sa ilang mga paraan. At ang tawag dito sabi rito ng verse 35, 25 brother, next verse, sabi yan, kumain ng tao ng tinapay ng makapangyarihan, pinadalhan niya sila ng pagkaing hanggang sa nangabusog. Ang English version na nagsabi, man ate of the bread of the angels. It is the bread of the angels.
And He sent them, hindi lamang bitin sila, ang sabi riyan, He sent them food in abundance. Sila'y pinakain hanggang sa sila'y nabusog. Sa Book of Psalms 105 verse 40. 105 verse 40. Sila'y nagsihingi at dinalhan niya ng mga pugo at binusog niya sila ng pagkain na mula sa langit. So makikita natin, ito ay mga supernatural na mga bagay. And you know, ang susunod na pangyayari ay yung pinakita rito sa next verse ng chapter 10 ng Book of Corinthians. Pinakita roon, sabi rito ng verse na ito, nang sila ay lumabas, kailangan nila ng pagkain, ang Diyos ay nagsupply ng pagkain sa kanila. At nang sila naman ay mauhaw, well, alam niyo ba, bakit hindi na lamang sila dinala sa isang bahagi ng ilog para doon sila uminom? Pero alam niyo yung ginawa ng Panginoon? Sabi niya sa chapter 17, verse 6. Exodus 17, verse 6. Sabi rito, narito, ako'y tatayo sa harap mo, roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ng bato, at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom, at gayon ginawa ni Moses sa paningin ng mga matatanda sa Israel. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa ng Diyos is not normal. It's not natural. Ang kanyang ginawa ay pumili siya, pinapunta niya, sabi niya, pagdating ng bayan sa isang lugar, sabi niya, ako'y tatayo sa harapan, sa tabi ng bato. At ang bato ay yung papaluin, at kapag pinalo mo ang bato ay bubukala ng tubig. Yun ay bagay na kamangha-mangha. Imposible, alam niyo kung ano yung batong yun? Ang batong yun ay kung hindi ako magkamali ay tinawag yun na splint, if I'm not mistaken, if the word is right, na yung batong ito ang siyang pinakamatigas na bato. Na kapag yung pinalo ito, dahilan sa sobrang tigas nito, ay pwede itong kumislap at pwede itong makapaglikha ng apoy. Pero instead na ang apoy ang lumabas, nang hinampas niya, maya-maya rumagasa ang tubig. Very supernatural. Napaka kamangha-mangha ng gawa ng Panginoon sa ganitong bagay. I hope mga kapatid, nakikita niyo yung bagay na ito. Nakikita niyo ang pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo na nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo. Hallelujah! Makakaranas ka ng mga espiritual na mga bagay. Maranasan mo ang mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah! Huwag ka lamang matatakot, huwag ka lamang mag-alinlangan. Just hold on and stand on the very promises of God. Tumayo ka lamang sa bawat pangako na sinasabi ng Diyos at Kanyang gagawin ang Kanyang mga salita eksakto ayon sa iyong bagay na hinihingi at sinasabi. Hallelujah. Well, dito, sa pinakita ng banal na sulatan, siya ay tumayo at Kanyang hinampas. At doon sa isang sabi rito, 78 ng Book of Psalms, verse 15. Psalms 78, verse 15. Ano sabi riyan? Kanyang
pinuwangan. Yung salitang pinuwangan sa Tagalog, He split rocks in the wilderness. Can you imagine ang isang napakatigas na bato ay kapag hinampas ng isang shepherd's staff, it might be na ang shepherd's staff ay mabali. Do you get my point? But instead na ang shepherd's staff ay mabali, ang rock ay nag-split. Hallelujah. Ang bato ay nagkaroon ng guwang. See? Ito yung mga salmistang ito ay mga sulat nila na kanilang ito yung mga eksaktong bagay na naranasan ng Israel. Well, hindi natin ganong kadetalye nakita sa Exodus. Pero yung mga salmista nang sila'y sumulat, ginawa nila ng mas detalyeng bagay kung anong nangyari sa araw na yun, nang hampasin ang bato, nang hinampas ang bato, nagkaroon ng guwang, nahati, na-split ang bato. At mula doon sa split ng bato, doon bumukal ang napakalakas sa tubig at uminom ang buong bayan kasama ng kanilang mga anak hanggang sa lahat ng kanilang mga hayop na kasama. Supernatural. It all started after they crossed the Red Sea, na siyang naglalarawan ng baptism of water and of the Holy Spirit. He split rocks in the wilderness. He gave them drink abundantly as from the deep. Isang pagkakataon pa, nakalipas na yung isang pangyayaring ito, nauhaw na naman sila dahil yan ang kailangan ng tao. Yan ang daily needs ng tao. Ito yung necessity ng isang tao. Dumating ang panahon na uhaw na naman sila. At umiyak na naman sila sa Diyos, Panginoon. Kaya mo ba kami dinala sa lugar na ito para kami mamatay sa uhaw? And all of a sudden, nakakita sila ng isang lawa, isang lake. At sila'y dumaluhong sa sobrang uhaw nila, sa sobrang pagkauhaw nila, dumalong sila sa tubig at nang sumalok sila ay hindi binuga nila dahilan hindi nila kayang itumin dahilan ito'y napakapait. At sabi niya, paano? Sabi ng Panginoon, sabi ng Moses, Panginoon, paano iinom ang bayan? Ang tubig is undrinkable. Hindi pwedeng inumin. Hindi siya fresh water. Ano nga aming gagawin? Ang bayan ay nauhaw na. Ang sabi ng Panginoon, kumuha ka ng isang sanga sa punong kahoy na yan at ihagis mo doon sa lawa. Ginawa ni Moses, kinuha niya ang isang trunk ng kahoy ng puno, hinihagis niya doon sa lawa, and it turned to sweetness. Praise God. Lahat ng ginawa ng Panginoon is supernatural. Hope you get the point, brothers and sisters. Hallelujah. Now, sabi doon ng pangusap na ito, so makikita natin ang ganitong bagay na karanasan. So, una ay makikita natin ang mga supernatural na karanasan na ikaw mismo ay magsasabi, hindi ko ito naranasan dati. Hindi ko ito naranasan dati dahil ang sinabi ng ating Panginoon, or rather it is Paul who said, but not Paul who said, it is a quotation from the Old Testament. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. It is a quotation from Isaiah chapter 64 verse 4. Ang sabi rito ng verse 9 ng 1 Corinthians 2:9, datapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya.
Ito yung mga bagay na, hallelujah, na magiging kanilang karanasan. So, tingnan natin. Alam nyo, isa pang bagay, bukod sa tinatawag na supernatural way of supply ng Diyos ng pagkain, ng tubig. See? At sabi pa ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa bayan, tingnan ninyo, ang kanilang mga panyapak, ang kanilang mga sandalyas, for all throughout ng kanilang paglalakbay, ay hindi na pudpud ang kanilang mga swelas. Wow! Amen! Hallelujah! Anong klase kaya yung leather na yun? Anong klase kaya yung, sabi nila, yung mga ganitong leather, yung leather daw ng gulong ng eroplano, ano pa man riyan. Pero mga kapatid, it is a supernatural na gawa ng Diyos. That ang kanilang mga sandalyas na naglakad sila sa mahabang panahon, 40 years. Hallelujah! Ang mga mula ng mga buhay na saksi doon mula sa Egypt hanggang sa makatawid sila, ay nakita nila kung paano sila sinuplayan ng Panginoon, paano sila iningatan. At sabi ng Panginoon, ang inyong mga damit ay hindi naluma. Hallelujah. Walang SM, walang department store na pwede nilang bilhan kung ano ang kanilang daladalang damit na galing sa mga sarili nilang damit at galing sa mga Egyptian na nakuha nila, na nang sila'y tumakas galing sa Egypt, yun ang kanilang pinagpapalit-palit na damit. Pero hindi yun naluma hanggang sa sila'y makarating. Wonderful name of Jesus, mga kapatid. All those things are supernatural. All those things are supernatural. Hallelujah. Now, alam niyo ba, bukod sa ang mga karanasan nila, ang supply ng Diyos, at alam nyo, kami sa aming pamilya ay nakaranas kung paano ang Panginoon nagbigay ng provision sa mga panahon na kami ay nasa panahon ng pagkakapos at walang-wala na. Sa mga oras na mga apulang sandali, pero ang Panginoon ay nagsusupply ng aming pangailangan. Merong minsan isang tao na kapatid na darating, sabi niya, pakibigay ito kay Brother Ed. And then, pero hindi alam ng kapatid na yun na sa oras na yun na kami ay nasa aming pangailangan. May isang panahon na kami ay may gawain sa Bellevue noon, at nung araw na yun ay di alam kung makakapasok ang aking mga anak kinabukasan sa school, at di nila alam kung dahilan walang almusal. Pero sabi ng aking may bahay sa kanila, sige, maghanda kayo. Dahil meron siyang nadama sa kanyang puso. At noong panahong yun, nasa Bellevue, at paalis na kami. Tapos na yung gawain, galing sa parking, nagbacking na, at paandar na kami. May isang brother tumatakbo, humahangos, at nagbigay ng love gift. At yun ang isang bagay na may nakita paano ng Diyos. Ito yung mga supernatural na bagay. Hindi alam ng mga tao, hindi alam ng sino man, pero ang Diyos ay nagsusupply. Siyang nakakaalam ng ating mga pangailangan. Ito ay mga karanasan na maranasan sa mga bagay na supply pa lamang material. Sa mga bagay na supply. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, meron pang isang bagay na gusto kong makita ng bawat isa sa atin. Doon sa Exodus chapter 14, sa panahon ng kanilang paglabas doon sa Egypt, anong sabi ng Panginoon? The Lord, ako ang makikipaglaban para sa inyo. The Lord will fight for you. Paano ang mga malalaking hindi lamang ang Egypt, hindi lamang ang dagat na nakabalakid at adlang sa kanila ang siyang nahawi,
kundi, hallelujah, nang ito ay marinig ng mga tao sa lugar ng Jericho, nanginig ang kanilang mga tuhod. Nawalan sila ng lakas. At alam nila kung paano ang malakas at makapangyarihang Egypt ay binagsak ng Diyos. Iginupo ng Diyos. At si Pero ay mismong pinakamatigas at pinakamatapang at sabihin natin, walang kinikilalang Diyos ay lumuhod at kinilala, hallelujah, at pinalaya ang bayan ng Israel. Umalis na kayo sa lugar na ito. Dahilan ang buong Egypt was devastated. At nang sila ay makatawid ang bayan, ang Jericho ay nanginginig na. Sabi niya, kung ang makapangyarihang Egypt ay binagsak, gaano pa ang lugar na ito. But ang sasanggalangan nila ng kanilang tiwala ay ang makapal na muog ng Jericho. But still, hallelujah, praise God, ito ay ibinagsak ng Diyos sapagkat ang Diyos ang nakikipagbaka sa kanila. Brothers and sisters, alam niyo ba mga kapatid na after ng bautismo sa tubig at spirito, ang mga susunod na pangyayari sa mga anak ng Diyos ay ang Panginoon ang siyang makikipaglaban para sa bawat isa sa atin. It is the Lord that will fight our battles. Ang Panginoon ang siyang makikipaglaban ng ating mga pagkikipagbaka. Well, it seems we are in the forefront. Ang tingin mo ikaw ang nasa forefront, pero hindi mo alam meron pang mas nasa unahan mo. Do you get my point? Hallelujah. Tila ang iniisip mo, ikaw na lamang ang nasa unahan at ikaw ang naka-expose sa kaaway, pero ang hindi mo alam, ang puwersa ng Diyos ang siyang nakapalibot as a wall of fire around, hallelujah, His people. Kagaya ng ginawa ng Diyos kay Elisha, as sinabi niya kay Gehazi, sabi niya, huwag kang matakot, ang nasa ating panig ay mas marami kaysa sa nasa panig ng bayan ng ating mga kaaway. At natatakot pa rin at sabi niya, Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata. At nang buksan ang kanyang mga mata, nakita niya ang libu-libong karawaring apoy na nakapalibot sa kanila. Na the enemy, they cannot cross the line and dahilan merong nakapalibot sa kanila na karawahing apoy. Hindi sila pwedeng pasukin at di sila pwedeng kapiin dahilan, hallelujah, ang Diyos ay nagpoprotekta sa kanila. Now, mga kapatid, tingnan natin ang ilang mga bagay sa oras na ito. Habang ating bibigyan ng pansin, balikan natin ang Book of Romans, chapter 6. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa chapter 6 ng Book of Romans, balikan natin. Pasinin ninyo ang sabi rito ng verse 5 ng chapter 6. Romans 6 verse 5. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ang larawan po, ang inilalarawan ng isang tao na nabautismuhan ng Espiritu Santo. Dahilan ito ang pinakamahalagang elemento sa buhay paglilingkod ng isang mananampalataya. Mga kapatid, kung hindi lamang tatanggapin ng tao ang Espiritu ng Diyos, well, hindi niya kayang tumagal sa lahat ng pakikipagbaka sa buhay nito. Can you say amen to that? Hindi niya kayang tagalan dahilan hindi ito kaya ng kanyang sariling lakas, ng kanyang sariling pagpupunyagi, ng kanyang fighting spirit, ng kanyang lakas ng loob, ng kanyang tapang. Dahilan ito ay hindi dugo at laman, it is a spiritual battle. We are not wrestling against
flesh and blood. Hindi tayo nakikipagbaka sa dugo at sa laman, kundi tayo nakikipagbaka sa mga kapangyarihan, puwersa ng kaaway na nasa kahanginan, sa makalangit, sa mataas na dako. Verse 5. Yung verse 5. Kung tayo naging kalakip niya sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayan din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Let us imagine, ano ang karanasan ng ating Panginoon after resurrection? Ano ang karanasan ng ating Panginoon? Pero dito, pinakita ni Apostol Pablo ang magiging kawangis na karanasan ng mga taong nabautismuhan, tumanggap ng Espiritu ng Panginoon. Sabi niya, verse 6, sabi ng verse 6, na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salirin ay magiba, at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, ang isang tao na binautismuhan o nabautismuhan sa Espiritu ng Diyos ay pinakita rito so that we would no longer be slave to sin. Hindi ka na ngayon alipin ng kasalanan. Do you agree with that? How many agrees? Hindi ka na alipin ng kasalanan. That we would no longer be slaves to sin. Hindi na tayo alipin pa ng kasalanan. Dahilan meron ng nagpalaya sa atin. Now, makikita natin, kung papansinin natin ang ilang bagay na ito. So, pinakita rito, ito yung ating mga karanasan. Pero, pansinin ninyo ang tinutukoy ng John chapter 3. John chapter 3 verse 5. Sabi rito ng John chapter 3, pamilyar na mga talata ito. Pero pansinin ninyo, sabi rito, sumagot si Jesus at sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Well, sabihin natin, Brad, alam ko na ang bagay na yan. Pero alam niyo ba ang pinapakita rito? Alam niyo ba na ang tinutukoy dyan ay dalawang klase ng bautismo, sa tubig at sa Espiritu? Diba? Ang sinasabi rito, maliban, sabi niya, ang tao'y ipanganak sa tubig. This water baptism. At ng Espiritu ay hindi siya makapapasok. So makikita natin, ang doorway para sa kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang kapanganakan sa tubig at sa Espiritu. Ang doorway na yan ay hindi magsuswing open hanggat ang isang tao ay hindi ipinapanganak sa tubig at Espiritu. So meaning to say, wala siyang supernatural na bagay na maranasan. Dahil hanggat hindi siya nakapasok sa kaharian ng Diyos, dahilan doon lamang sa kaharian ng Diyos, naroon ang mga supernatural na mga bagay. So pinakita rito. So, meaning to say, yung salitang baptism,
ay pwede natin ipakita na ito ay isang entrance or doorway. Yung salitang baptism, although maraming mga, alam natin yung ilang mga tinatawag na baptism ay yung submerged. Ibig sabihin, kapag ikaw ay inilubog, yung buong tubig ay tatabon sa iyo. Yun yung tinatawag na baptism. But tingnan ninyo ang ilan sa mga statement ng ating Panginoong Hesus ng kanyang ilarawan ang bautismo. Punta natin ang Luke chapter 12. Luke 12, verse 49 and 50. So tingnan natin yung bahaging ito ng verse na ito. Sa verse 49, ako'y naparito upang maglagay ng apoy. So, verse 50 na lang. Datapwat. Pansinin niyo yung mga statement ng ating Panginoong Hesus. Datapwat. Ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. Ano yung bautismo na ibabautismo sa Kanya? Alam natin, there's only one baptism na naranasan ng ating Panginoong Hesus. It is the baptism in the Jordan River through John the Baptist. Nandiyan ba kayo? So, ganun ang pinapakita. Datapat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. Meron siyang tinutukoy na bautismo na ibabautismo sa Kanya. Ano ba yung bautismo na ibabautismo sa Kanya? At gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap. We know, ang tinutukoy niyang baptism dito is not baptism in water, is not baptism in the Spirit, but ang bautismong ito, ang kanyang tinutukoy, ang kanyang overwhelming suffering na maranasan. Ulitin ko, ang kanyang suffering na kanyang maranasan na pinapakita na overwhelming, na hindi kayang tagalan ng sino man that only the Son of God can bear it. Kayang dalihin ang bagay nito. But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is accomplished. Alam natin ang ating Panginoon, how stressed Jesus habang kanyang sinasabi, the Son of Man, ang anak ng tao ay kinakailangan pumunta sa Jerusalem at ibigay sa matatanda at siya'y pahirapan at siya'y patayin. Ngunit sa 3 araw siya'y mabubuhay na maguli. Ganon yung kanyang mga statement, ang kanyang ipinapakita. Pero makikita mo yung lalim ng kalungkutan na meron ng ating Panginoon. At yan ang sabi niya, gaano ang aking kagipitan or distress until it is accomplished. At yan ang dahilan bakit bago niya harapin yon, siya'y nanalangin ng 3 beses hanggang sa pinakahuling dalangin niya ay pumatak ang kanyang pawis sa tila kasi ang butil ng kanyang pawis ay butil ng dugo. Ang tinutukoy niya rito, ang bautismong ito ay ang kanyang suffering is the crucifixion. The suffering, the crucifixion, the death, ang kanyang kamatayan. But, alam niyo ba na ang bautismong yan, it is a doorway. Can you say amen to that? This baptism is a doorway for Christ. Luke chapter 24. Luke 24. Ito'y
after na niyang magbangon sa mga patay, nang si Jesus ay ma-resurrect on that Sunday, first day of the week. At pinakita rito na siya ay sumama sa dalawang alagad papuntang Emmaus. At habang siya ay naglalakad sa kanila, ay sinasabi nilang, kinakwento ng dalawang ito kung ano nangyari sa Jerusalem, ang tungkol sa Kristo na pinaniniwalaan, ngunit siya'y pinatay, pinako sa krus, na siya pa naman ang aming inaasahan. Verse 25, sabi niya, 24, Luke 24:25, sabi niya, at sinabi niya sa kanila, O mga taong haling, at makakupad ang mga pusong magsampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. 26, hindi baga kinakailangang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian. So it seems, mga kapatid, na ang doorway ng Panginoon para doon sa glory, doon sa kaluwalhatian, ay walang ibang pintuan na pwede siyang pasukin, kundi ang bautismo ng kanyang kamatayan o ng kanyang paghihirap, ng kanyang crucifixion. Pero, anong sabi niyan? Was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into His glory? Mga kapatid, ito ang aking pinapakita. The baptism of the Holy Spirit is a doorway for spiritual experiences. Itong doorway ng bawat isa sa atin. At kung ikaw ay, hallelujah, sa biyaya ng Diyos, alam mo na ikaw ay nabautismuhan ng Espiritu Santo, well, dapat yung pakanasain ng mga supernatural na mga bagay na pwede niyang iparanas sa iyo. But sometimes, sa mga panahon na kanyang gustong iparanas ang kanyang mga supernatural, sometimes ikaw ay kanyang dadalhin sa ilang mga bagay na pangailangan upang kanyang ipakita ang kanyang kakayanan na meron siyang magagawa. Hallelujah. Praise God. So, at kung ilan naman ay hindi nila alam at di nila alam na sila ay dapat palang tumanggap ng Espiritu. Well, sinasabi ko sa hapong ito, ang bawat isa na anak ng Diyos na nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon ay dapat silang makaranas ng Espiritu ng Panginoon sa kanilang buhay. Otherwise, they will be left out. Do you get my point? They will be left outside at di nila maranasan ang mga supernatural na mga bagay na gawa ng Diyos personally sa kanilang buhay. Hallelujah. Kaya't makikita natin ang bagay na ito, it seems kung liliwanagin natin, ang bautismo ay pagpapakita ng doorway. Pansinin ninyo, bago ang ating Panginoong Hesus nagpasimula sa kanyang ministry, dumaan siya sa bautismo. Diba? At bago siya pumasok sa kaluwalhatian, bago siya pumunta sa kaluwalhatian, dumaan siya at ang doorway ay tinawag ito ng ating Panginoon, baptism. Now, ang sabi rito ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, ng book of 1 Corinthians. 1 Corinthians 12:13. Sabi rito, sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismon tayong lahat
sa isang katawan. Sa wikang Ingles, kung paintulutan ninyong ilagay natin sa NASB, sabi nito, for by one Spirit, we were all baptized into one body. Ibig sabihin, ang magpapasok sa iyo sa katawan ni Kristo ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang bautismo ng Espiritu Santo, you will be baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, we were all made to drink. Ang Espiritu Santong ito para sa mga mananampalataya ay hindi lamang ito sila ay mababasa sa labas, kundi ito ay papasok sa loob nila. Ito'y inilarawan sa pag-inom. Ito'y inilarawan sa pag-inom. At kapag ito'y ininom, ito ay kakalat sa buong sistema ng katawan ng tao. Gaano kahiwaga ang mystery. Kung ating pag-aaralan ang anatomy ng ating katawan, ng iba't ibang mga system ng ating katawan, we will be tayo mamamangha. Tayo labis na mamamangha. Paano ang tubig, paano ang pagkain na ating kinakain ay pagkatapos ating kainin, then ang acid ng katawan natin ay dudurugin ito at kanyang tutunawin at ang kanyang mga bitamina at mga mineral na naroon sa pagkain iyon ay iiwalay. At yung natitirang waste, yun yung ating ilalabas. Yung tubig, paano ito gumagawa sa katawan? Now, mga kapatid, makikita natin dito. For by one Spirit, we were all baptized into one body, whether, sabi niya, into one body. Ang mga anak ng Diyos, ang Espiritu Santo na kanilang tatanggapin, hindi lamang panlabas. Hindi lamang ito anointing, hindi lamang ito empowerment. Hallelujah. Meron silang iinumin for the transformation. Dahil may mga tao na empower sila, they can work miracles. They can do supernatural things, miracles and wonders. Praise God. Well, pwede kong sabihin, hallelujah, nakapasok sila sa kaharian, but at the end of the day, mga kapatid, ilalabas pa rin sila sa kaharian. Hallelujah. So, minsan ay nakapag-isip ang ganitong mga bagay. Pero, pansinin natin ang ganito. So, sabi niya, ang ating Panginoon, so yung Espiritu ng bautismo, ng Espiritu, ito ang siyang naglalagay sa iyo sa posisyon sa katawan ni Kristo. Ikaw ay nasa isang bahagi ng kanyang katawan sa ano? Sa pamamagitan ng kaloob na ibinigay ng Espiritu sa iyo. Ilang verse na lamang bago tayo magtatapos. Ang ating Panginoon na habang kausap niya ang isang babae na taga Samaria, sinabi ng babaeng ito, malalim ang balon, saan ka kukuha ng tubig na sinasabi mong tubig ng buhay? Wala kang panalok. Sabi niya, dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob? Sabi ng ating Panginoon, nang inom ng tubig na ito ay mauuhaw, pero ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi na siya mauuhaw pa. And the woman said, gusto kong ng ganyang klase ng tubig. At sabi niya, kung nalalaman mo ang kalooban ng Diyos, tawagin mo ang iyong asawa at sinaysay ang kanyang buong buhay. At sabi niya, ikaw ay may 5 kinasama at ang kinakasama ngayon hindi mo asawa. At doon niya nakita, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay bubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Verse 10, chapter 4, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who is this, who says to you, give me a drink,
you would have asked Him, and He would have given you water, living water. Sabi ng chapter 7, verse 39, ang sabi natin, Panginoon, verse 37, chapter 7 ng Book of John, verse 37 sa Tagalog, sabi niya, ngunit, ito'y sinalita niya tungkol, taas natin, verse 37. 37. Nang huling araw nga ng kapistahan, nakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito sa akin at uminom. Mga kapatid, kapag kanyang dinedirect ang message niya sa kanyang mga anak, sa kanyang, para sa kanyang mga hinirang, ang tawag, kanyang binibigay sa kanila, halik kayo at kayo'y uminom. Sabi niya, kung sino man nauuhaw, pumarito kayo at uminom. Verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Yun yung tinatawag na pagdaloy ng rivers of living water. Sa isang tubig ay magtra-transform ito at mag-create ito ng rivers. Alam mo, ang rivers, hindi ito stagnant, it has a current. Ito ay nagpupush. Ito ay kayang mag-anod. And verse 39 ay sabi niya, ito'y kanyang sinabi. Sinalitan niya tungkol sa Espiritu na natatanggapin ng mga nagsisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. But brothers and sisters, Jesus was already glorified. Si Jesus ay naluwalhati na. At ang Espiritu Santo, 2,000 years ago ay ibinuhos na sa araw ng Pentecostes. At ang mga unang disipulo, unang mga alagad, kasama ng mga piling apostol, silang lahat ay nabautismuhan ng Espiritu Santo at sila, pagkatapos ito, sila ay nakaranas ng mga supernatural na mga bagay. Oh God, hallelujah. Huwag tayong iwanan ng Panginoon, and I believe hindi tayo iwanan ng Panginoon. Huwag tayong lagpasan ng Panginoon. Hallelujah, dahilan ito ang karanasan ng mga mananampalataya. Kung ang bawat isa, hallelujah, ay tumanggap ng Espiritu, hallelujah, ito ang magiging kanilang karanasan. Hallelujah. Tayo tumayo, mga kapatid, sa oras na ito. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Ang lugar, ang bautismo, mga kapatid, it is a doorway. It is a doorway. Ito'y isang uri ng lagusan papunta sa kabilang dimensyon. Papunta sa kabilang dako. At ang dimensyong yan, ang spiritual na dimension. At ang mga maranasan mo sa lugar na yan ay mga spiritual experiences. Hallelujah. Ilan sa atin na nauuhaw sa ganitong bagay? Na sa atin na magsasabi, Panginoon, nais ko ng ganitong karanasan dahilan ito ay para sa akin. But brothers and sisters, tandaan natin, ito'y maranasan ng bawat isa na ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanila at sila'y binautismuhan ng Espiritu Santo. Hallelujah. At kung ikaw ay hindi mo tiyak, kung ikaw ay merong Espiritu Santo, hallelujah, ang Diyos ay magbibigay pa rin, magbibigay siya ng Espiritu Santo sa sino man, hallelujah, na dahilan ng Espiritu Santo ay pangako sa bawat sumasampalataya. Sabihin mo, ako, Panginoon, ako'y nabautismuhan sa tubig.
Ako'y nabautismohan sa tubig, kailangan ko ng iyong Espiritu. Mayroong mga lingkod ng Diyos, katulad ni John J. Lake, katulad ni Smith Wigglesworth, na kanilang naranasan ang pagkakaiba nang sila'y tumanggap ng Espiritu ng Diyos kaysa sa ang Espiritu sila ay nangangaral sa kanilang sarili lamang. Pero nang sila ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos, it makes a difference for them. Gumawa ito ng pagkakaiba sa kanila. Hallelujah. Witin natin yung isang awit, in your presence. That's where I belong. That's where I'm strong. And there is where I belong. Simulan natin sa first verse. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Ating iko ating ulo sa oras na ito. Naniniwala ko ang Espiritu ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Ang pagdalo sa gawain ay mainam at mabuti. Ang pagpunta sa simbahan, bawat linggo at bawat gawain ay mainam. Ngunit kung hindi mo maranasan ang Espiritu ng Diyos, walang supernatural na bagay na gawa ng Diyos, hallelujah, na magta-transform, hallelujah, ng iyong buhay. At ganito kahalaga sa buhay ng bawat isa. Dahilan ito ang doorway, ito ang lagusan, ito ang pintuan na mabubuksan upang ikaw ay mag-pass from death unto life. Ang sabi natin, Panginoon, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang sumasampalataya sa akin at nakikinig na aking mga salita ay may buhay na walang hanggan at hindi na siya harap sa paghatol, kundi siya'y lumipat na mula sa kamatayan tungo sa kabuhayan. He passed from death unto life. Thank God. Thank God. Hallelujah. Ang paglipat mula sa buhay, mula sa kamatayan tungo sa buhay, there's only one entrance. It is the baptism of water and of the Holy Spirit. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, Ikaw ang nakakaalam ng puso ng bawat isa, nakakaalam ng kalalagayan ng bawat isa. Nang si Pablo ay makarating sa Epeso at nakasalubong niya ang 12 alagad ni Juan, ay kanyang tinanong, have you received the Holy Spirit since you believe? Tinanggap niyo ba ang Espiritu mula nang kayo'y sumampalataya, dahilan napakahalaga ng Espiritu Santo mula ng panahong iyon hanggang sa aming panahon. Dahilan, hallelujah, sila'y nagsabi, hindi namin alam na mayroong Espiritong ibinigay. Tinanong nila saan sila nabautismuhan. Sa bautismo ni Juan. Sabi niya, sa bautismo ni Juan ay para ikaw ay handa sa pagdating ng Kristo. Pero ang bautismo, hallelujah, bautismo sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Hesus, upang ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo. Hallelujah, mga Diyos. Lord God, hindi ko na kailangan pang anyayahan ng sino man. But Lord God, sa puso ng bawat isa habang sila'y nakatayo sa iyong harapan, Panginoon, alam nila ang kanilang sariling karanasan sa iyong harapan, Panginoon, sa uling araw nito. Kung merong mga lalaki o babae na ang Espiritu mo, Espiritu Santo, hindi pinila naranasan sa kanilang buhay, Panginoon, iparanas mo ito sa kanila. Dahil ito'y pangako mo, Panginoon, para sa bawat isa na sumasampalataya sa iyong pangalan.
At kung sila, Panginoon, ay tumanggap na ng Espiritu Santo, Lord, at nabautismuhan na, Panginoon, ngayon ay sila ay entitled sa mga supernatural na mga bagay na yung gagawin sa buhay ng bawat isa sa kanila. At ang mga karanasang ito, Panginoon, ay hindi matatawaran, hindi kayang pasubalian dahil ito'y it's real, Lord God. Ito'y katotohanan, ito'y tunay, Panginoon, na hindi kayang pamalian at pasubalian ng sino man. O Lord God, may mga skeptic na tatayo, may mga unbeliever na mag-oppose. But still, Lord God, hallelujah, ang iyong gawa, hallelujah, your testimony will stand forever, Lord. Ang iyong patotoo ay tatayo magpakailan-kailan pa man at walang sino man makapag-gapi ng ganitong bagay, Panginoon Diyos. Lord, I pray for my brothers and sisters sa oras na ito, Panginoon. Tinataas ko sila, Panginoon. Hallelujah, bayan ng isang makalangit na karanasan ng maging mga karanasan ng iyong mga anak. Dahilan ito ang bagay na nais mo sa bawat isa sa amin. O Lord God, hindi kami nagsasayang lamang ng panahon at mga sandali sa aming paglilingkod. O Lord God, kami ay naglalakbay sa isang paglalakbay papunta, hallelujah, sa huling destinasyon ng aming paglilingkod, at yan ay ang pag-agaw, hallelujah, ang iyong pagparito, Panginoon. O Lord God, tinataas ko, hallelujah, kung mga baguhan, ang mga datihan, hallelujah, ang bawat isa, Panginoon, mga lalaki, babae, mga kabataan, Panginoon, hallelujah, Lord God, dalahan mo ang puso ng bawat isa, hallelujah, ng pagkauhaw, Panginoon, sa mga supernatural na mga bagay at sa iyong paggawa sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. At Lord God, hallelujah, kung sa oras na ito, may mga pusong nakadarama sa kanilang puso, Panginoon, ikaw ang Diyos na kumatagpo sa kanila. Ikaw ang Diyos na umabot sa kanila, Panginoon. Maybe ang oras na ito ay hindi sapat para sa bawat isa sa amin. But Lord God, saan man kami naroon, hallelujah, pwede mong, hallelujah, bautismuhan ng Espiritu Santo ang sino man na kabahagi ng pangako. Hallelujah, pwede mo silang dalhin sa panibagong karanasan, Panginoon. Hindi mismo sa araw ng gawain lamang, Panginoon, kundi sa aming buhay, hallelujah, paglilingkod sa iyo. Lord, I pray for this, hallelujah, congregation, Lord God, sa iyong biyaya, Panginoon, at sa iyong kagandahang loob, Panginoon, kiniklaim namin na ito'y para sa amin, ito'y ibinigay mo sa amin, Panginoon, ito'y binayaran ng dugo ng aming Panginoon, ito'y para sa bawat isa sa amin, ang iyong Espiritu at ang iyong mga dakilang gawa, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos. At Lord God, hallelujah, ito ang mag-iignite, Panginoon, ng panibagong apoy sa puso ng mga anak mo sa huling maaraw ni Tama. Ang dakila mong gawa, ang dakila mong pagkilos, Lord, itong mag-ignite ng panibagong, hallelujah, kapangyarihan at apoy, hallelujah, sa bawat isa na maglilingkod na hindi kagaya ng dati, kundi maglilingkod sa iyo, hallelujah, sa ilalim ng kapangyarihan ng iyong kalawalatian. Hallelujah, purihin ka, O Diyos, purihin ka. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo ko binabalik, sa iyo ko binibigay ang buong papuri, buong pagpapasalamat at buong pagdakila sa umagang ito, sa tanghaling ito, sa tanging pangalan lamang ng aming manunubos, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Pwede ba natin awitin muli ang chorus na yan?